Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Chen Fan sa Alliance leader na kung ganun hihintayin niya na lang ang Pillmaster sa labas ng city, umaasa siyang hindi siya paghihintayin nito ng matagal, at umalis na nga sila. Napabuntong hininga ang Alliance leader. Ang killing intent daw na iniimit ni Chen Fan ay halos nag-freeze na sa time at space. Paano raw nangyaring ang cultivation ng taong iyon ay napaka-horrifying? Buti na lang daw at nakumbansi niya ito na wag pumasok sa city dahil kung hindi wala rong makakapigil kay Chen Baixuan sa Ancient Medicine City at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar sa labas ng syudad. Naglabas ng furnace si Chen Fan, nagsabing mas maiging gamitin niya raw ang bakanting oras na ito upang i-refine ang mga heaven medicines na nakalap niya kailan lang upang gumawa ng isang batch ng tunay na mga heaven pills. Gumamit siya ng earth fire upang i-ignite ang furnace. Napasabing ang furnace na ito ay hindi na masama, though ito raw ay hindi kasing inam ng Chenzang heaven furnace na nasa city. Ito raw ay sapat na upang makarefine siya ng ilang mga heaven pills. Tama yun, sabat ni Situ Chen. Idinagdag sa kanyang isip na ang 100 medicine furnace na ito ay mula sa furnace collection ng Pillmaster ibinigay sa kanya, ngunit ginamit daw ni Chen Baixuan ang excuse na natalo siya nito sa bet, ninakaw ito mula sa kanya. Ito raw ay napaka-hateful. Umupo na si Chen Fan. Sinabihan si Situ Chen na siya ay magre-refine ng mga pill at sa parehong pagkakataon, maghihintay hanggang sa tuluyan ng lumabas mula sa kanyang seclusive cultivation ang master nito. Sana lang daw ay wag siya nung paghintayin ng napakatagal at nagsimula na ngang mag-refine si Chen Fan. Chen Baixuan, saad ni Situ Chen, ito raw ay napakayabang. Yung mga great families at greater deity families daw na namatayan ng mga anak ay napahiya ng husto, kaya natitiyak niyang hindi pa lalagpasin ng mga iyon ang ginawa nito. Idinagdag sa kanyang isip na ang gusto rong mangyari ng mga families na iyon ay ang hubaran ng titulo si Chen Baixuan bilang King of Pill at ikulong upang mag-refine ng pills para sa kanila. Gayunpaman, hindi ini-expect ng mga iyon na ganito ang mangyayari. Well, marahil ang mga bagay-bagay daw ay hindi umayon sa gustong mangyari ng mga iyon, ngunit still, ang mga families pa rin na iyon ay nagtataglay ng kapangyarihan na beyond sa kanilang imagination. Chen Baixuan, ito raw ay napaka-careless nang biglang mayroong dumating agad na umatake patungo kay Chen Fan, ngunit agad itong napansin ni Lord Zhao. Sinalubong, nagtanong kung sino ito. Gayunpaman, nagulantang siya nang makitang mayroong quasi-heaven weapon ang isa pa. Sumugod ang matandang cultivator patungo kay Chen Fan gamit ang kanyang quasi-heaven weapon, nagsabing pinatay nito ang kanyang anak at tinapos ang bloodline ng kanyang family, kaya gagamitin niya raw ang buhay nito upang ipaghiganti ang buhay ng kanyang anak. Gayunpaman, sinalulang ito ni Chen Fan gamit ang dalawang daliri, nagtanong kung sino ito at bakit ito umatake. Makikita ang pagkabigla ng matanda, sumigaw na bitawan nito ang kanyang espada. Ito raw ay ang Blade of God, isang napakatalim na espada. Kahit na ang isang normal lang na tao ay maaaring mahati ang void gamit ito, kaya paano nito nasalo ang espadang ito ng bare-handed lang, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na sagutin siya nito. Kaya sinagot na nga siya ng matanda sila na, gayunpaman sumagot lang ang Immortal Master na sa impyerno ito magtanong sabay cast ng kung anong teknik. Ngunit napakadali lang ito na na-counter ni Chen Fan. Kinuha ang core, pinasabog. Senior Chen, saad ni Miss Wu, nagtanong kung ayos lang ba ito, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung sino ang taong iyon. Sumagot si Miss Wu Beiso na iyon ay si Feng Chenju ng Feng family, kilala sa kanyang assassination skills at base sa seniority, malamang iyon daw ay ang great-grandfather ni Patriarch Feng. Hindi niya raw ini-expect na buhay pa rin ito magpahanggang ngayon. Idinagdag ni Miss Wu na para naman doon sa unang umatake, hindi raw nito ipinakita ang kanyang sarili, ngunit base sa teknik na ginamit nito, natitiyak niya rong iyon ay ang Heaven Fox 9 illusions ng Wu family. Napasabi si Chen Fan na mukhang na-underestimate niya raw ang mga families na ito. Idinagdag ni Lord Zhao na nagtataka raw siya kung gaano pa karaming mga katulad ni Feng Chenju ang aatake. Makikita ang reaksyon ni Situ Chen. Your Highness, saad ni Miss Wu, ano babalik daw ba siya sa kanilang Wu family upang kumuha ng permiso sa kanilang ancestor na magkaroon ng battle formation upang protektahan ito? Idinagdag ni Miss Wu Beiso na malamang ito ay isa lamang test,
tiyak na marami pa raw ang aatake mula rito. Subalit sumagot lang si Chen Fan na iyon ay hindi na kailangan sa kanya ang Wu family ay isa lamang acquaintance, bumalik na lang daw ang mga ito sa Wu family nang hindi na sila madamay. Ngunit pag-aalangan ni Miss Wu alright saad ni Miss Wu beso hinihiling niya raw ang kaligtasan nito sabay hila kay Miss Wu at lumipad paalis. Makikita ang reaksyon ni Xiao Muir paano raw nagagawa ng mga iyon ang bagay na ito, ang tinutukoy niya ay ang pag-alis ng dalawa. Sumagot si Miss Ling na ang mga iyon ay mga hamak lamang na mga opportunista kaya bakit naman daw ba mananatili ang mga iyon ngayong pinagtutulungan na sila ng ibang mga families. Senior Chen lapit ni Hongqi nagtanong kung ano ang gagawin nila mag-a-assist daw ba sila sa pag-clear sa mga ito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi na kailangan. Sa loob ng isang buwan ay hindi mabilang na mga powerhouses ang tumungo sa kinaroroonan ni na Chen Fan upang mag-taunt. Umaatake lang ang mga ito ng isang beses tapos umaalis agad, na tila ba ang mga ito ay hindi pumunta upang patayin ang kanilang kalaban kundi upang i-flex lang ang tinataglay nilang lakas at makalipas nga ang isang buwan, malapit nang matapos si Chen Fan sa pag-refine sa isang partikular na pill nang biglang may umatake na naman. Nagsalita ang isang immortal master mapag-aalamang ang mga narito ay nagmula sa Hu family. Feng, Ning, ang lahat ng 7 great families ng Northern Desolate Realms sila raw ay narito upang bisitahin ang King of Peel. Makikita ang reaksyon ni Lord Zhao ang mga ito raw ay 13 lahat-lahat, 13 mga full-fledged powerhouses na nakalista sa longevity list. Gayunpaman ikinalma niya ang kanyang sarili nagsabing ang kanyang master ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng Peel refinement, kaya natatakot daw siyang sa ngayon ay hindi nito mapapaunlakan ang kanilang pagbisita. Hasambit ni Feng Chengzi ang Supreme Elder ng Feng family tinanong si Lord Zhao kung sino ito sa tingin nito ang pangahas naman daw nitong e-block ang kanyang daan sabay pakawala ng isang atake. Agad na umiwas si Lord Zhao nagsabing binibigyan niya ng warning ang mga ito, huwag nilang galitin ang kanyang master dahil kayang-kaya nitong gawing ilog ng dugo ang mga greater deities. Mahinang langgam sabat ng isa sinabi niya raw bang maaari itong magsalita, hayaan daw nitong si Chen Baixuan ang sumagot at makikitang bumaling si Lord Zhao kay Chen Fan. Hasambit ng ating bida ano hinahanap siya ng mga ito, Chen Baixuan saad ni Elder Feng pinatay daw nito ang mga direct descendants ng mga greater deity families, pinigtas ang ilang bloodline ng kanilang clan kaya kailangang masettle nila ang feud na ito once and for all. Sumigaw si Lord Zhao na ang kanyang master ay ang kagalang-galang na King of Peel, ang kabastusan daw nito ay hindi katanggap-tanggap. Napasabi si Miss Ling sa kanyang isip na mukhang wala rong pake ang mga ito sa status ni Senior Chen bilang King of Peel, idinagdag ni Hongqi na mukhang nakahanda na ang mga ito na i-disregard ang esteemed status ng isang King of Peel mukhang kailangan daw nilang ihanda ang kanilang mga sarili para sa direct confrontation. O tugon ni Chen Fan kay Elder Feng kung ganun sa anong paraan daw ba gusto ng mga ito na magbayad siya, sumagot si Elder Feng na si Hu Xiao at ang kanyang mga kasamahan ay mga blood descendants ng mga greater deities, kaya kung susundin nila ang mortal hatred na nakatali sa pagitan nila, dapat lang daw napatayin nila ito on the spot ganun pa man ang kanilang master raw ay napakamaawain, kaya ito ay pinagkalooban ng tsansa. Kapag ka ito raw ay sumuko at hindi lumaban sa loob ng 500 taon, lumuhad at magsisinang taos puso sa harap ng puntod ni Hu Xiao at ng iba pa, maaari raw nilang spare ang buhay nito. 500 taon sambit ni Zia Muir lumuhad at humingi ng tawad kay Hu Xiao at sa mga kasamahan nito dagdag ni Miss Ling, mangarap daw ang mga ito. Nag-infuse ng chi si Lord Zhao ang pangahas naman daw ng mga itong insultuhan ang kanyang master ng ganito. Nagtanong si Chen Fan na paano naman daw ba kung hindi siya pumayag. Hatugon ni Elder Feng tatanggi ito, kung ganun gagamitin nila ang buhay nito bilang warning sa buong mundo, na ang sino mang mag-breach sa dignidad ng greater deities ay kailangang magbayad gamit ang kanilang sariling buhay. Chen Baixuan saad ng Supreme Elder ng Hu family na si Hu Guiming hahablutin niya raw mula sa katawan nito ang kanyang kaluluwa at ilalagay sa harap ng puntod ni Hu Xiao. Susunugan niya ito gamit ang Earth Fire sa loob ng libo-libong taon at bukod pa doon, hahantingin niya ang bawat member ng Chinese clan at ilalagay sa kapayapaan si Hu Xiao gamit ang kaluluwa ng mga ito. Napasabi si Lord Zhao sa kanyang isip na ang Chinese clan ay ang siyang pinaka-pinahahalagahan ni Chen Baixuan sa mundong ito,
kaya natitiyak niya rong ang sinumang mga ahas na e-provoke ito gamit ang Chinese clan ay hindi makaka-survive mula sa matinding galit nito. Napasabi si Hong Ti na ang kapalaran ng buong Chinese clan ngayon ay nakasalalay na sa mga kamay ni Senior Chen. Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan, makikitang ipinirform ni Supreme Elder Hu ang signature technique ng Hu family habang nag-release naman ng divine energy si Chen Fan. Ancestor sambit naman ni Miss Wu sa kabilang dako lula ng isang flying ship malalagay na raw sa matinding panganib si Chen Baekhyun kapag ka nag-stall pa ito ng matagal. Ano sa tingin mo, tanong ni Patriarch Wu? Sumagot ang elder na si Chen Baekhyun ay walang anumang tsansang manalo. Lalo pat si Feng Chengzi at ang iba pang mga kasama nito ay mayroong dalang mga quasi-heavenly treasure. Kaya maliban na lang daw kung tumulong ang greater deity ng Wang family at gamitin nila ang Stabilizing Cauldron ng kanilang clan, wala rong sino mang makakapigil kay Feng Chengzi. Ano sambit ni Miss Wu, tatayo na lang daw ba sila rito at panunuuring mamatay si Chen Baekhyun? Gayunpaman katahimikan lang ang natanggap niya kaya wala nang ibang nagawa si Miss Wu kundi ang mapabuntong hininga. Brother Chang Sheng, saad ni Miss Ziyu, nagtanong kung ano ang tsansa na makakasurvive si Chen Baekhyun mula sa kahila-hilakbot na sitwasyon na ito. Sumagot si Luo Chang Sheng na iyon ay napakahirap. Ang lahat daw ng 13 ito kalakip na si Feng Chengzi ay nagbabalak na magtulungang umatake. Kung wala ang intervensyon ng isang greater deity, walang sino man sa mundong ito ang makaka-withstand sa atake na magmumula sa mga ito. Hehe, sambit ni Situ Chen Baekhyun, ang araw daw na ito ay ang araw ng kamatayan nito. Nang biglang nagtanong si Chen Fan kung alam ba ng mga ito kung ano ang pill na nire-refine niya ngayon, ngunit siya rin ang sumagot sa tanong niya. Ito raw ay tinatawag na longevity pill at pustahan, hindi lang daw ang mga ito, kundi maging ang buong Tianwang Star ay walang alam patungkol sa pill na ito. Ito raw ay nangangailangan ng 22 uri ng heaven medicines, 107 iba't ibang treasure medicines, 9,300 uri ng spirit medicines bilang foundation. Ito ay kailangang sumailalim sa 13 cycle sa loob ng furnace sa loob ng isang buong buwan at sa wakas, mabubuo mo na ang beginner grade ng pill na ito. Gayunpaman kung gusto mo itong gawing superior grade, mayroong isang ingredient na kailangan. Nagtanong si Elder Feng kung ano ang ingredient na ito, sumagot si Chen Fan na ang pill na ito ay isang Heaven Core B+ grade. Ang refinement nito ay labag sa batas ng kalangitan patungkol sa buhay at kamatayan. Ang hamak lamang ng mga spiritual herbs ay hindi sapat, kailangan mong is-sacrifice ang dugo ng mga malalakas, kung kaya ang pagdating daw ng mga ito rito ay saktong-sakto lang. Elder, saad ni Jiang Han, napatanong kung ano ang ibig sabihin ni Chen Baekhyun sa bagay na iyon. Sumagot si Elder Chen Yan na gusto nitong mag-refine gamit ang mga tao, ito raw ay napakayabang pa rin at baliw. How dare you, sigaw ng mga immortals, ito raw ay atrocious at insolent, hasambit ng isang Supreme Elder. Gagamitin sila nito upang i-refine ang kanyang pill. Chen Baekhyun, mukhang ito raw ay nabubuhay pa rin sa loob ng kanyang panaginip sabay perform ng isang teknik. Hasambit ni Lord Zhao, mukhang ito raw yung umatake dati. Ngunit gumamit lang ng Qingdi God Shattering Finger si Chen Fan upang i-counter ito. Sumugod na rin ang iba pa, nagkaroon ng pagsabog. Hasambit ni Luo Chang Sheng, isang combined attack mula sa 13 mga powerhouses, tiyak na ito raw ay kasing lakas ng atake ng isang greater deity. Nagtanong si Miss Ziyu kung ano ang gagawin nito kung ito ang nasa sitwasyon ni Chen Baekhyun. Sumagot si Luo Chang Sheng na kung siya ang nasa sitwasyon nito, hindi niya raw ilalagay sa ganitong sitwasyon ang kanyang sarili in the first place. Si Chen Baekhyun daw ay puro lamang brawn, walang utak, kahit na gaano pa kataas ang maging cultivation nito, ito ay isa lamang brute. Hindi nakaimik si Miss Ziyu. Sa kabilang dako naman ay sumigaw si Patriarch Wu na si Chen Baekhyun ay isang blockhead. Na-offend nito ang napakaraming greater deity families, ngunit imbes na tumakbo habang may pagkakataon pa, ito ay nanatili sa labas ng city, nag-astang-astig, nag-refine lang ng kung anumang uri ng pill ang nire-refine nito. Ancestor, sambit ni Miss Wu, talaga raw bang wala ng ibang paraan upang mailigtas nila ito? Sinabi ni Miss Wu Beso na maliban na lang kung gamitin nila ang Stabilizing Cauldron, dahil kahit na pumunta pa doon ang ancestor wala rin itong magagawa laban sa mga iyon. Hay, sambit ni Patriarch Wu, kung pumayag lang daw sana kasi noon ang batang iyon na may kasal sa Wu Sisters,
Ito raw sana ay magiging son-in-law na ng kanilang Wu family at maoobliga sila na gamitin ang stabilizing cauldron at makipaglaban para sa kapakanan nito hanggang kamatayan. Gayunpaman since hindi ito pumayag, kung ililigtas nila ito ngayon, iyon ay hindi worth it. Sumugod ang 13 mga immortals nag-perform ng kanya-kanyang divine arts. Tuwang-tuwa si Sito Chen. O kagalang-galang at esteemed na King of Peel, panunuya niya aangat daw ba nito ang kanyang ma-pride na ulo hanggang sa masmash at mapino? O kaya naman ito ay luluhod magmamakaawa, gustong-gusto niya raw itong makitang lumuhod? Sumigaw si Xiao Muyer na ito raw ay nababaliw na kapag tumama raw ang atake ng mga iyon, ito rin ay mamamatay kasama nila rito. Subalit sumagot lang si Sito Chen na siya ay patay na nung sandali pa lang na siya ay natalo sa Peel competition, kaya kung maisasama niya raw ang Great King of Peel sa impyerno, ang deal ay napaka-worth it. Master, sambit ni Lord Zhao, bakit hindi na lang daw muna sila umatras? Tama yun Senior Chen, dagdag ni Hongti, ang mga ito raw ay nananakot lang, ang mga ito ay hindi mangangahas na talagang patayin ito at ang mga powerhouses daw ng Heaven Realm ay hindi ito-tolerate ang ginawa ng mga itong paghamak sa King of Peel. Nagkaroon ng chemical reaction ang cauldron, Senior Chen, sambit ni Miss Ling, ngunit sumagot lang si Chen Fan na huwag mag-alala ang mga ito. Lumingon kay Sito Chen, ngayon ituturo niya raw rito ang tunay na paraan sa pag-refine ng isang Heaven Core. Humakbang manood daw ito ng mabuti, sabay bigkas ng isang chant. O Spirit ng Heaven and Earth, pakinggan daw nito ang kanyang order. Nagpatuloy sa pagbigkas, nagkaroon ng great activation ng cauldron na siyang ikinabahala ng mga immortals. Ano, sambit ni Elder Chen yan sa kanyang pagkabigla, ang furnace nito ay ang Heaven and Earth, ang panggatong ay ang araw at buwan, at ang ingredients ay mga beings ng mortal world. Hasambit ni Patriarch Wu, ito raw ay bumigkas ng order at ang mundo ay nag-twist ng kusa upang isatisfy ang kanyang demand. Ito raw ay prowess ng isang greater deity. Nagpatuloy sa pagbigkas ng chant si Chen Fan, may kung anong katakatakang bagay na nangyayari sa furnace at makalipas ang ilang sandali, nabalot ng pagtataka ang 13 mga powerhouses na patanong kung ano ang nangyayari, bakit nasa loob sila ng furnace. Nagpakawala ng isang teknik ang isa upang basagin ang kanyang daan palabas, ngunit walang nangyari, nagpakawala ng isa pa ngunit wala ring silbi. Masama ito, sambit ng iba pa, ang Peel furnace daw na ito ay indestructible. Sa ibaba ay napasabi si Sito Chen na iyon ay walang silbi, ito raw ay ang furnace ng Heaven and Earth, at ito ay isang unrivaled na heavenly art. Furnace of Heaven and Earth, saad ng isa, ang ibig daw ba nitong sabihin si Chen Baixuan ay isang greater deity? Iyon daw ay imposible, siya ay hindi naniniwala sabay perform ng Great Immortals Divine Thunder, ganoon din ang sinabi ng iba pa sabay-sabay na umatake, ngunit wala pa ring nangyari. Napaluhod na si Sito Chen, katapusan na raw nila, nagcast ng True Earth Fire si Chen Fan, sinindihan ng ano, sambit ng iba, Skill of Heaven Peel, si Chen Baixuan daw ba ay isang tunay na Peel Master? Napasabi si Sito Chen na ito ay ang tunay na paraan ng pag-refine ng isang True Heaven Core. Napasigaw ang mga nasa loob, grabe, napaka-init, sambit ng isa, hindi niya na raw kaya kapag nagpatuloy pa ito talagang mare-refine sila ni Chen Baixuan. Nagbigay ng order si Elder Feng na sabay-sabay na umatake. Bilis activate daw nila ang kanilang quasi-heavenly treasure at ganoon na nga ang ginawa ng mga ito. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang ginawang pagtangkang pag-resist ay wala ring silbi. Napaiyak na ang iba, napasigaw, nagmakaawang hayaang makalabas ni Chen Fan, sila raw ay nagkamali, tinatanggap na nila ang pagkatalo. Sinabi ng isa na ibibigay niya ang lahat ng mayroong siya pakiusap, spare lang siya nito, ngunit nagpatuloy lang si Chen Fan at pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi, pinaliit na ni Chen Fan ang furnace, nagsabing siya ay mayroong furnace na mayroong kakayahang i-refine ang milyong kalaban. Makikita ang reaksyon ng mga nakasaksi sa nangyari. Napatanong si Jiang Han kung talaga bang si Chen Baixuan ay isang beginner level golden core lang? Horrible, dagdag ni Grandmaster Chen Yan, paano raw naging posible para sa isang beginner golden core level lang na magawa ang bagay na ito? Ancestor, saad ni Miss Wu, talaga raw bang nanalo na si Chen Baixuan? Sumagot si Patriarch Wu na nasa command nito ang Heaven and Earth, kaya even though ito ay hindi pa isang greater level deity, di magtatagal at maaabot na rin ito ang level na iyon. Napangisi si Luo Changsheng, habang napasabi naman si Miss Ziyu na siya ay hindi makapaniwalang si Chen Baixuan ang nanalo. Lumapit si Chen Fan kay Sito Chen, sinabi raw nitong tiyak na ang kanyang pagkatalo ngayon. Ano na,
Sumagot si Sito Chen na siya ay natalo patayin siya nito, torture siya nito gawin nito ang gusto nitong gawin sa kanya nang biglang mayroong dumating. King of Peel sigaw nito pag-usapan daw nila ang bagay na ito, agad na umatras si Grandmaster Chen Yan at mapag-aalamang ang Peel Master ang dumating. King of Peel saad niya bakit kailangan pa raw nilang paabutan sa ganito ang mga bagay-bagay. Sumagot si Chen Fan na nanalo siya sa pusta laban sa Peel Alliance at wala siyang ibang ginawa kundi ang kumuha lang ng ilang mga heaven medicines, nag-import pa nga raw siya ng ilang mga Peel refining skills sa Peel Alliance. Yet sa kabila ng lahat ang Peel Alliance ay nakipagsabuatan sa iba upang isabutahe siya, hinarangang makapasok mula sa city kaya ano raw ba sa tingin nito ang gagawin niya. Napabuntong hininga ang Peel Master nagsabing magkaibang landas ang binabagtas nila. Ang kanilang mga kamay ay nakatali. O tugon ni Chen Fan ang kamay nito ay nakatali, well ngayong natalo na raw ito sa pusta paano raw ba nito binabalak na magbayad sa kanya, ngunit nag-release lang ng divine energy ang Peel Master. Shen Baekchuan sambit niya ang Art of Heaven Furnace daw nito ay useless laban sa Medicine City. Ang city na ito ay protected ng isang ancient heavenly formation na inilatag ng walang iba kundi ng greater deity ng ancient medicine mismo kaya kahit na mayroon pang greater deity na pumunta, ito ay hindi makakapagbigay ng kahit na kaunting UP man lang. O ganoon ba tugon ni Chen Fan sabay release din ng Divine Chi kung ganoon lililukin niya raw ang kalupaan iuulong ang mga kabundukan at sasay rin ang karagatan. Rai sigaw ng Peel Master nagsama ng furnace pinakawalan, ngunit ngumisi lang si Chen Fan sinalo gamit ang isang kamay na siyang nagpagulat sa Peel Master. Agad na sumuko tinatanggap niya na raw ang pagkatalo ang Peel Alliance ang nasa mali, lilinisin niya raw mismo ang Peel Alliance at bibigyan ito ng sagot sabay release ng finger art patungo kay Sito Chen sumabog. Naglabas ng storage ring ito raw ay naglalaman ng 10 medicines at 100 milyong mga spirit stones. Ito ay ang ibibigay nila bilang compensation. O tugon ni Chen Fan sigurado daw ba talaga itong gusto nitong gawin ang bagay na ito, ni hindi man lang daw ito lumaban. Sumagot ang Peel Master na hindi niya na kailangang erase pa ang kanyang mga tsansa, at ilagay sa panganib ang buhay ng libo-libong mga inosenteng kaluluwa na nasa Medicine Capital at isa pa ang Peel Alliance na raw ang nasa mali sa simula pa lang habang napasabi naman si Patriarch Wu na natatakot siyang magmula sa araw na ito. Wala nang natitira rito sa Northern Desolate Realms na maaaring kumalaban kay Chen Baekchuan mukhang tuluyan niya nang nakalimutang tinawag niyang blockhead si Chen Fan. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Peel Alliance kung saan tinanong ng Peel Master ang Alliance Leader kung umalis na ba si Chen Baekchuan. Oo tugon ng Alliance Leader pagkatapos daw nitong bisitahin si Miss Qiao. Ito ay tuluyan ng umalis sa Medicine Capital kasama ang kanyang servant at mga kompanyon kaya ngayon sa wakas, siya raw ay makakahinga na. Sinabi ni Grandmaster Chen Yan na ang Peel Alliance ay nag-suffer ng napakalaking loss sa pagkakataong ito, at maaaring abutin pa raw sila ng ilang daang taon bago tuluyang makarecover. Peel Master saad ng isang elder bakit sila raw ay nag-stand down, idinagdag ng isa na ang kanilang city barrier ay ayos pa naman, ito raw ay hindi mababasag ni Chen Baekchuan. Sumagot ang Peel Master na sa Peel Alliance ang katumbas ng kapayapaan ay kasaganaan, hindi na nila kailangang maging mortal pa na kalaban si Chen Baekchuan. Dahil kung nag-decide lang daw si Chen Baekchuan na manatili sa entrance ng kanilang city sa loob ng 3 taon, magagawa raw bang ma-maintain ng Peel Alliance ang protective formation ng Medicine City sa loob ng 3 taon. Isa pa dagdag ng Alliance Leader si Chen Baekchuan daw ay tiyak na magiging mas malakas pa sa hinaharap, kaya kapag nagpatuloy pa sila sa pagpiga sa kabila ng pagkakaroon nila ng tsansang mag-retreat darating din ang araw na mahuhulog sila sa mga kamay nito. Idinagdag ng Peel Master na sa ngayon ang greatest worry nila ay hindi si Chen Baekchuan kundi ang ibang mga greater deity families. Sa isang partikular na sekta ay maririnig ang diskusyon ng mga elders, sumigaw ang isa na kailangan nilang patayin si Chen Baekchuan ngunit tumutol ang iba hindi raw nila maaaring ma-provoke pa si Chen Baekchuan, subalit ito ay kinuntra ng isa pa at nagbigay ng utos na ilabas ang lahat ng mga heavenly treasure ng kanilang sekta at nagpatuloy sila sa kanilang diskusyon. Sa kabilang dako naman sa loob ng carriage ay nagtanong si Hongti kay Chen Fan kung ito ba ang Heaven Core na nirefine nito habang ang dalawa naman ay nahumaling sa munting dragon ito raw ay napaka-cute, nagmukmok ang munting dragon nanginginig.
ninalangin huwag siyang kainin ng mga ito. Senior Chen dagdag ni Hongti pakiusap maaari daw ba nitong buksan ang furnace, nagtanong kung maaari ba nilang makita ang longevity pill. Sure tugon ni Chen Fan na siyang umagaw sa atensyon ng dalawa, agad na binuksan ang furnace na bigla ang apat sa kanilang nakita na patanong kung ito ba ay isang pill. Nagtanong si Xiao Muyir kung ito ba ay isang pill, tama yun tugon ni Chen Fan. Ang longevity pill raw ay kilala rin bilang nascent soul pill, once na makonsume mo ito agad-agad ay mararating mo na ang nascent soul stage kung saan ikaw ay magkakaroon ng dagdag na 10,000 taong lifespan, kung saan ikaw ay magpapatuloy na mabuhay ng hindi tumatanda. Hasambit ni Miss Ling sa kanyang pagkabigla ang nascent soul greater deity raw ay isang existence na nangingibabaw sa lahat ng nilalang tapos maaabot mo ang ganoong level sa pamamagitan lang ng pagkonsume sa pill na ito. Hahatugon ni Chen Fan iyon daw ay hindi ganoon kadali, kung hindi ka sa ilalim sa 1,000,000 trials at thunder tribulations, kung hindi mo matatamo ang enlightenment ng batas ng universo, kung hindi mo mararanasan ang pag-lockdown sa kalaliman ng cosmos, paano mo naman daw ba mababasag ang isang golden core upang lumitaw ang iyong nascent soul? Ang isang nascent soul na nabuo sa pamamagitan lang ng pag-consume ng longevity pill ay ang siyang pinakamahinang nascent soul na maaari mong maging, ni ang ganitong uri raw ng nascent soul ay maaaring matalo kay Wang Xuanlong at Li Chen. Sinabi ni Xiao Muyir na ngunit magkakaroon ka pa rin daw ng dagdag na 10,000 taong lifespan iyon pa rin daw ay kahanga-hanga, ganoon din ang sinabi ni Miss Ling. Senior dagdag ni Xiao Muyir hindi raw ba ito magre-refine ng longevity pill para sa kanya, isigaw ni Hongti. Sumagot si Chen Fan na mas maiging mag-focus daw ito sa pagko-cultivate sa ilalim ng kanyang gabay, dahil sa ilalim ng gabay ng isang greater deity na tulad niya, natitiyak niya rong maaabot nito ang stage ng nascent soul sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan. Makikita ang reaksyon ni Xiao Muyir nagtanong kung totoo ba ang sinasabi nito. Sumagot si Chen Fan na hindi siya nagsisinungaling sa mga young ladies na siya namang nagpagalak kay Xiao Muyir iyon daw ay awesome, senior ito raw ang the best. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikitang nagpatuloy sa kanyang cultivation si Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na puwersahan niyang inactivate ang mga batas ng cosmos gamit ang katawan ng isang golden core though ang ginawa niyang yun ay mayroong side effects, kayang-kaya niya naman daw itong i-repair ng walang issue. Sa kabila naman ay napatanong si Hongti kung bakit napakarami pa ring mga sulat sa araw na ito. Sinabi ni Xiao Muyir na ang mga ito raw ay either narito upang humingi ng mga medicines, o kaya naman humiling na sila ay gawing disciple ni Senior Chen at ang iba raw ay ini-invite pa si Senior Chen na maging consecrate. At idinagdag ni Miss Ling na ni mayroon pa nga raw ritong isa na gustong ipakasal ang kanyang dalawang anak kay Senior Chen at ilang sandali pa ay mayroong dalawang dumating. King of Pill bungad ni Miss Ziyu it's been a long time, uy Fairy Ziyu long time no si tugon ni Chen Fan. Napatingin siya sa isa hasambit niya sa kanyang isip isang 9th rank golden core immortal, mayroong top tier heavenly skill, mayroong dalawang quasi-heavenly treasure at amoy ng undying longevity na nakatago sa kanyang katawan ito raw ba ay si Greetings bati ni Luo Changsheng nagpakilala sinabihan si Chen Fan na ang wood element na salamangka nito ay nagpamangha sa kanya, siya raw ay labis nitong napahanga. O tugon ni Chen Fan Luo Changsheng ito raw pala ay napakabait. At idinagdag sa kanyang isip na natitiyak niyang ang taong ito ay nagpapanggap lang na harmless, ngunit base sa tansya niya ito ay mas malakas pa sa version ni Shen Shi na na-meet niya noon sa Liangjia Mountain. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Luo Changsheng tinanong si Chen Fan kung alam ba nito na nailuklok na nito sa malaking gulo ang kanyang sarili, o tugon ni Chen Fan ang ibig daw ba nitong sabihin ang Hu family at iba pa? Sumagot si Luo Changsheng na na-misunderstood daw nito ang Hu at Feng family. Ang mga iyon ay mga hamak lamang na mga secondary families. Ang ibig niya rong sabihin ay ang titulo nito bilang King of Pill, anuman ang mangyari si Li Chen daw ay isang napakatapat patungkol sa isang bagay, at iyon ay dapat na ang validation ng King of Pill ay supported ng lahat ng mga realm of medicine ng Tianhuang kaya kailangan daw nitong makuha ang approval ng partikular na lugar na iyon. Hatugon ni Chen Fan ang tinutukoy daw ba nito ay ang, kutama yun tugon ni Luo Changsheng ang tinutukoy niya raw ay ang Medicine God Sect. Brother Luo saad ni Chen Fan siguro naman hindi ito pumunta sa lugar na ito para lang sa bagay na ito hindi raw ba,
Idinagdag ni Luo Changsheng na nagtataka raw siya kung narinig na nito ang patungkol sa Ancient Demonic Abyss. Hasambit ni Miss Ling hindi raw ba't iyon ay isa sa mga restricted grounds ng Tianhuang. Oo, tama yun, dagdag ni Luo Changsheng. Ang Ancient Demonic Abyss ay isang napakalaking naturally formed na space tunnel. Ito ay kumokonekta sa Tianhuang patungo sa Ancient Demon Realm kung saan mayroong bilyon-bilyong mga demonic generals at soldiers. Idinagdag ni Miss Ling na sinasabi rong mayroong 79 na level sa ilalim ng abyss na iyon, at habang palalim ng palalim ay palakas din ng palakas ang mga kalaban. Dumugtong si Miss Ziyu na sa pinakamalalim na parte ng abyss na iyon ay maaari ka ring maka-encounter ng mga nilalang na kasing lakas ng mga demonic marshals ng Ten Heaven Realms, at ang Demon Suppressing Heaven Realm ay ang siyang in charge sa pagsil sa lugar na iyon. Bawat taon hindi mabilang na mga makapangyarihang nilalang ng Ancient Demon Clan ang sumusubok na gumapang paitaas upang mag-invade sa Tianhuang, yet mayroon din dong hindi mabilang na mga cultivators ang nakikipagsapalaran sa kalaliman ng abyss. Inilalagay ng mga ito ang kanilang mga sarili sa panganib, upang makakuha lang ng mga secret treasures at mga precious medicine. Idinagdag ni Luo Changsheng na ayon pa sa mga sabi-sabi, umano'y sa kailaliman ng Ancient Demonic Abyss ay mayroong tumutubong divine elixir. Hatugon ni Chen Fan, so iniimbitahan daw ba siya nitong samahan pumasok doon sa Ancient Demonic Abyss? Mr. Chen, saad ni Luo Changsheng, para raw sa mga cultivators na tulad nila. Sa pamamagitan lang ng paglagay sa kanilang sarili sa matinding panganib magagawa nilang mailabas ang kanilang nakatagong potensyal at sa pamamagitan nun, magkakaroon sila ng final leap upang maabot ang gates ng Greater Deity Stage. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ito raw ay walang idea, na siya ay reincarnation ng isang Tribulation Stage Immortal. Bago niya pa man maabot ang Stage of Tribulations hanggat siya ay mayroon lang sapat na cultivation resources, siya ay magbi-breakthrough pagdating ng araw, kaya hindi niya na raw kailangang ilagay pa sa matinding panganib ang kanyang sarili upang magkaroon lang ng breakthrough. Gayunpaman, ang Divine Elixir daw na nasa Ancient Demon Realm ay isang good stuff. Ito ay isang napakagandang deal kahit na makabalik lang siya dala ang ilang mga quasi-divine elixirs o kaya naman mga top tier na mga heavenly medicines. Hey, not bad, saad niya. Salamat daw sa pagsabi sa bagay na ito sa kanya. Maaaring siya raw ay tumungo doon sa Ancient Demonic Abyss pagdating ng araw, ngunit siya raw ay hindi pupunta doon nang ito ay kasama. Alright, tugon ni Luo Changsheng, kung ganun magkita na lang daw sila sa muling pagkakataon doon kung sakali. Sa ngayon ay magpapalam na raw muna sila at tuluyan ng umalis. Senior, saad ni Miss Ling, bakit daw ba pakiramdam niya walang magandang binabalak ang Luo Changsheng na iyon? Exactly, dagdag ni Xiao Muyer, at sinabi naman ni Hong Ti na sa kung anong rason, siya raw ay binibigyan ng order ng kanyang instinct na lumayo mula sa taong iyon, ngunit umupo lang si Chen Fan at nagsabing either ito man ay kalaban o kakampi, malalaman nila iyon kapag pumasok na sila doon sa Ancient Demonic Realm. At makalipas ang 2 buwan, ay nagkaroon na naman ng breakthrough si Chen Fan. May napansin ang tatlo na patanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Lord Zhao na ang divine physique ng kanilang master ay nabuo na, ngunit ito ay bigla na lang sumabog. Inextend ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay, nag-regenerate. Makikita ang reaksyon ni Lord Zhao nang biglang sumabog na naman si Chen Fan, nag-regenerate uli. Nagpaulit-ulit ang parehong cycle sa loob ng ilang beses. Napasabi si Miss Ling na ang senior ay 8 beses nang sumabog, ito raw ay nakakatakot. Idinagdag ni Xiao Muyer na ito ay napaka-intense, at sinabi naman ni Hong Ti na ang pagsabog ngayon lang ay pang-9 na napatanong kung magtatapos na ba ito maya-maya. Ibinaling ang shot kay Chen Fan ay sisambit ni Lord Zhao, so ito ay ang tunay na immortality. Sa una ay hindi niya ito alintana, ngunit sa ngayon ay napagtanto niya nang ito ay ang vessel ng isang greater deity. Napasabi si Chen Fan na ang Qingdi Longevity Art ay iba mula sa heavenly technique ng Black Tortoise na kino-cultivate niya dati, dahil ito ay hindi nagre-require na talunin mo ang true form ng Divine Tree of Chaos. Sa halip, ito ay nagre-require na itatak ang batas ng cosmos at ang puwersa ng thundercloud sa 3,000 milyang intensity sa bawat parte ng laman sa ilalim ng baptism ng Thunder Tribulation, at sinalubong na nga ni Chen Fan ang Divine Thunder Tribulation. Napasabi si Hong Ti na ang Qingdi Longevity Body ni Senior Chen ay maaabot na ang Great Completion sa wakas,
Wow, sambit ni Xiao Muir, balang araw gusto niya rin dong maging ganito kalakas. Nang biglang mayroong nagpakawala ng isang slash tumama kay Chen Fan, napasigaw ang apat sa kanilang pag-aalala. Hasambit ni Miss Ling, hindi raw ba kaya na gumawa na ng move ang Greater Deity? Imposible, sambit ni Lord Zhao, ang Greater Deity raw ng Wang family Via Lacti ay umalis na sa Northern Desolate Realms ilang siglo na ang nakaraan upang maglibot sa kabuuan ng universo. Dapat nagkaroon na raw ng matinding commotion sa Wang family kung ito man ay bumalik na. Teka lang, ang streak ng energy na ito raw ay tila eruption ng isang heavenly treasure, makikitang instant na naghilom ang tinamong sugat ni Chen Fan sa katawan. Brilliant blade, saad niya, ito raw ay hindi inferior sa isang true heavenly treasure ng Cloud Heaven Palace. Makikita ang isang immortal cultivator sa himpapawid lula ng isang ulap. Nagsalita si Chen Fan, nagsabing ang lakas naman ng loob nitong gamitin ang heavenly treasure ng Feng family upang i-ambush siya. Sino raw ba ito? Sumagot ang individual na siya ay si Feng Zikyu, na siyang ikinabigla ni Lord Zhao. Hasaad niya, hindi raw ba't ito yung sinasabing prodigy ng Feng family 5,000 taon na ang nakararaan, medyo inferior lang sa Greater Deity ng Via Lacti, paanong nangyaring buhay pa rin ito magpahanggang ngayon? Binigyan niya ng babala si Chen Fan na mag-ingat, si Feng Zikyu raw ay isang imminent na Greater Deity nung kapanahonan nito, though hindi niya alam kung paanong nangyaring buhay pa rin ito magpahanggang ngayon, ngunit siya raw ay positibong ito ay nagtataglay pa rin ng katakot-takot na kapangyarihan at ang blade na hawak nito, ito ay ang unmatched na heavenly treasure ng Feng family, ang Celestial Blade of Darkness. Napaka makapangyarihan, sinasabing ito ay mayroong kakayahang hatiin ang space. Hasambit ni Chen Fan, may binitawang insulto, paano naman daw nito ini-expect na bibigyan niya ito ng mataas na regard. Hinahanap mo ang kamatayan, sambit ni Feng Zikyu, sabay release ng isang slash naglaho lumitaw sa likod ni Chen Fan. Gayunpaman, napakadali lang itong binigyan ng counter ni Chen Fan. Nagkaroon ng pagsabog, naglaho si Feng Zikyu, lumitaw sa kabilang side na siyang ikinabahala ng iba. Sinigawan si Chen Fan na mag-ingat, sinabi ni Lord Zhao na ayon sa alamat, si Feng Zikyu ay isa sa pinakamahuhusay na mga assassin ng Tianhuang. Agad na hinugot ni Chen Fan ang demonic blade of execution mula sa space. Nag-counter, nagpalitan ang dalawa at makikitang napa-atras si Feng Zikyu. Hasaad ni Chen Fan, siya ay hindi nito matatalo at sa tingin niya, kahit na si Greater Deity Wang Xinghe pa ay walang panama sa kanya. O ganoon ba, tugon ni Feng Zikyu sabay perform ng kung anong sword technique. Sa kabilang dako naman ay nagtanong ang Pillmaster kung mayroon bang nag-trigger sa Heavenly Treasure sa Ancient Medicine County. Sumagot si Patriarch Hu na ang Feng family. May sinabi si Patriarch Ning patungkol sa pagbagsak ni Chen Baixuan, habang sinabi naman ni Patriarch Feng ng Feng family na ang kanilang great ancestor na si Feng Zikyu na kaka-awaken lang dala ang Celestial Blade of Darkness ay hindi malulupig. Umatake si Feng Zikyu, napasabi si Lord Zhao na ang Heavenly Treasure ay tuluyan ng na-awaken. Idinagdag ni Miss Ling na ito ay isang tunay na Heavenly Treasure, habang nagpakawala naman si Chen Fan ng isang Galaxy Breaking Slash upang salubungin ang atakeng paparating. Hasambit ni Feng Zikyu, ang susunod niya rong atake ay ang siya ng magiging katapusan nito. Laban, sigaw ni Chen Fan. Sumigaw si Feng Zikyu na ito ay walang silbi, sabay pakawala, napa-cover si Chen Fan at nagpatuloy ang labanan. Sa isang sulok ay nagtanong si Miss Ziyu kay Luo Changsheng kung sino sa tingin nito ang mananalo, ngunit sumagot lang si Luo Changsheng na ang dapat nitong itanong ay kung mabubuhay pa ba si Chen Baixuan pagkatapos nito. Nagtanong si Miss Ziyu kung talaga bang ganoon ka makapangyarihan ang isang Heavenly Treasure. Sumagot si Luo Changsheng na ang Heavenly Treasure ay ang siyang essence ng lifelong cultivation ng isang Greater Deity. Kung i-unleash ni Chen Baixuan yung forbidden art na nagpagulat sa mundo, maaaring ma-ward off nito ang ilan sa mga atake ni Feng Zikyu. Gayunpaman, sa kasalukuyan ito ay nasa kalagitnaan ng Thunder Tribulation, kaya kahit na ito pa ay si Jun Aochang na nasa top ng longevity list, ito ay hindi pa rin makakasurvive. Nagbigay ng isa pang slash si Feng Zikyu na siyang nagdulot ng pagkabasag ng espada ni Chen Fan, hinugot ang kanyang special gourd, nagpakawala ng isa pang artifact. Hasambit ni Patriarch Ning, ito raw ay ang Spear of the Scarlet Sparrow ng kanyang clan. Gayunpaman, madali lang itong dineflect ni Feng Zikyu. Nagpakawala pa ng ilang mga artifact si Chen Fan, ngunit wala ring umubra. Nagsalita si Feng Zikyu, sinabi niya na rong ito ay walang silbi sa kanya.
kaya ngayong wala na itong mga heavenly treasure ano pa raw ba ang gagamitin nito laban sa kanyang ngunit ngumisi lang si Chen Fan. Nagtanong si Feng Ziqiu kung ano ang ininangisi nito, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung hindi ba nito napansin na ang Thunder Tribulation ay nagtapos na. At ano naman ang mayroon dun patanong na tugon ni Feng Ziqiu, nagpakawala ng isang slash sumigaw na mayroon mang tribulation o wala durog pa rin ito sa kanya. In-extend ni Chen Fan ang kanyang kaliwang kamay nagsabing ang pagkawala ng tribulation ay nangangahulugan lang na naabot niya na ang great completion ng kanyang divine physique. Makikita ang reaksyon ni Feng Ziqiu nang makitang sinalo ni Chen Fan ang kanyang atake gamit lang ang isang kamay. Hindi makapaniwala ang iba sa kanilang nasaksihan. Sinabi ni Chen Fan na taglay ang isang divine physique na naabot na ang great completion. Ang buhay ay iiral sa walang katapusan at ang iyong kabataan ay mawawalan ng hanggan, gamit lang ang isang daliri kayang-kaya niyang talunin ang isang greater deity.